big head. Try ko lang hintayin kung anong temperature dito sa top radiator. Temperature nag-on ng aking radiator fan. Kapag gamit ko ay ang small head, ganito ang itsura niya. Halos hindi nag-build ng pressure dito sa may radiator. Yun. Nag-on na ang radiator at 65. Tingnan natin kung itsura niya kapag nakabukas na ang radiator fan. Yun, pansin nyo, habang nakabukas ang radiator fan, bagyang tumaas ang ulan. Kaya kapag hindi gumagana ang radiator fan, tuloy-tuloy lang yan. Patay ang radiator fan, expected na tataas ang ulan dahil magkakaroon ng mag-expand ang tubig. Tignan naman natin pag kinabit yung big head. Ito yung big head. Big head ang temperature niya dahil nagbibuild ng pressure sa radiator. Tingnan natin kung anong temperature mag-on ulit ang radiator fan. Yan, fully open na ang thermostat natin yan. Siguro by around default kasi ang temperature switch nito sa around 92 to 95 degrees nag-on. Diyan sa radiator na top na yan na merong big head, yun 85 degrees siya nag-on. Mababaya ng around 5 degrees at mag-off naman ang radiator fan. So pagkakataon na yan, bukas na bukas ang thermostat bag kasi ito yung 76.5. 76.5 yun ay 85. Mababa siya na around 5 degrees. Mamamatay naman ang radiator fan. Magbaba ng 5 degrees.
Yun, bumaba na siya. So yan yung kapag kami build up na pressure sa radiator fan. Tingnan naman natin kung ilalagay yung small head. Yung small head kasi ay may portion dito na nakaka-release ng pressure. So hindi siya nag-build ng pressure. Ganun, pero wala pa rin pumapasok na hangin sa loob ng makina ng cooling system. Dito expected na sa radiator temperature, mas mababa ang temperature niya at hindi mag-build ng pressure. May ibang tubig i-release nyo na doon sa reservoir. Mas maaga rin siya mag-o-on ng radiator fan. Kasi hindi tumataas masyado ang walang temperature. Yun at 65 nag-turn on ng radiator fan. So at around 60 dito mamamatay naman ang radiator fan yan. Halos 5% o 5 degrees ang ginababa ng temperature kapag gumana ng radiator fan. So ganun lang ang cycle niya.